Anyong adventurers! Ready na ba kayo sa gabi namin sa Boracay? Today, let's talk about the Korean cha culture. Sa Korea, common ang rounds or cha. It's our way of bonding, enjoying food, drinks, and long talks to create memories. Hindi lahat ng Korean ay ganito, pero ang asawa ko, he really loves this part of our culture. Dapat 4 to 5 rounds kami tonight, pero mukhang may hindi nakatagal. Habang nasa siesta kami ni Bunso, nauna si tatay at kuya sa Station 1. Pagdating namin, Diyos ko, ilcha pa lang, knockout na si tatay. 4 na red horse lang ang katapat. Tulog na sa upuan. Ang cha challenge namin, naging tulog challenge. Naglakad kami ni Bunso papuntang Station 1. Since we are on a budget travel, we took the 24-hour journey to save money, di ba? Tip ko lang, kung gusto niyo ng pinaka-komportable, fly via Katiklan. Pero kung budget traveler like us, Daroro is the way to go. Targetin niyo ang May para crystal clear ang water at walang lumot or algae. Night beach is stunning. Alam niyo ba, ang Boracay ay galing sa salitang inati na bora, puti at akay, buhangin. It's more popular than ever. Itong 2025, over 2.3 million tourists ang bumisita dito at ang mga Koreans ang number 1 foreign visitors. Kaya feel at home talaga ang aking asawa dito. Napansin ko lang, sa Korea, every summer, lahat ng public beach may paid shower. Dito, nakakapanghinayang lang dahil kailangan mo pang bumalik sa hotel para magbanlaw. Sana karoon ng public facilities soon dito sa Boracay. Alam nyo ba kung bakit may station 1, 2, and 3? Dati kasi, dito talaga tumitigil ang mga bangka para magbaba ng mga turista. Parang bus stop lang sa dagat. Ang White Beach, tinatawag siyang white. Hindi lang dahil sa kulay, kundi dahil ito ay sa cool sand. Kahit tirik ang araw, hindi mapapasok ang paa nyo dahil gawa ito sa pino at puting corals. Magical, diba? Tanong ng marami, safe ba talaga ang Boracay? Generally, napaka-safe dito. Low crime rate ang isla at ramdam mo ang presence ng Boracay Tourist Police. Nagpapatrolya 24/7 sa beachfront. Kahit maglakad ka sa gabi, kampante ka. Pero reminder ko lang sa mga adventures natin, kahit safe, wag pa rin pakakasiguro. Human pa rin ang mga petty crimes kaya ng pickpocket sa matataong lugar. Bawal ang uminom at manigarilyo sa mismong white sand, kaya naman kahit party island siya, nananatili itong family-friendly at malinis. Narating namin ang Willis Rock and stop at Chicas in Picas for our first cha. Fresh coconut for me and Bunso. Nag-spend kami dito ng 540. Then, move on na sa Icha sa Aplaya, Italian food, pizza, and more Red Horse. Sa Korea, soju ang lodi nyo. Pero dito, Red Horse is life dahil may cake. Ang damage namin ay 930. For samcha, sa kusina, Boracay kami. Lumingon ako. Si tatay, tulog na naman. Pati si kuya, pangiti-ngiti lang, maya-maya, sumunod na rin. Pero si Bunso, siya ang bida dito. Habang nag-i-enjoy kami, siya ay chill lang sa Coke at Royal niya. Sinisermon na niya kami ni Bunso. Sabi niya, stop drinking Red Horse na. Siya ang naging tagapagbantay namin habang pinapainom ko ng sabaw ng pork sinigang ang mga lalaking lasing para mahimasmasan. Dito, gumastos kami ng 1,800. Pauwi na kami, dumaan kami sa D-Mall. We don't buy many souvenirs. We prepare to spend on food and memories. Siya nga pala, ang D-Mall ay puso ng Station number 2. Ito ang pinaka-accessible na lugar kung saan nagtatagpo ang main road at ang beachfront. Dito mo makikita ang pinakamalawak na selection ng mga restaurant, souvenir shop at essential services kaya ng money changers at pharmacies. Last stop, Sacha sa Chill Out Bar, kung saan nag-spend kami ng 465. Me and my son had one last round, Red Horse, water na lang kay tatay, at Coke naman kay Bunso. Overall, we spent 3,735 for the whole night. Life lesson, life is short. Huwag mag-focus sa mga bagay na binibili. Mag-focus sa mga moment na kasama ang mahal sa buhay. Don't forget to subscribe and follow Curveful Adventure. See you in our part 4. Annyeong!